Hi everyone! Kumusta kayong lahat? Ang nakaraang lesson natin is pinag-aralan natin yung metric units of length, kung paano tayo mag-convert. So ngayon naman, ang pag-aaralan natin still metric units of length conversion, pero tricks nga lang. So mas pinadali siya compare dun sa nagdaan nating lesson. Bago natin pag-aralan itong ating tricks, alamin muna natin or intindihin muna natin itong ating table. So ang base unit natin, of course, is ang meter. Napag-aralan natin yan na ang meter, ito yung base unit natin. Galing kay meter, papunta sa kanyang left side, meron tayong tatlo. So, tinatawag natin itong bigger units. Ito yung decameter, hectometer, at kilometer. So, ito yung mga bigger units. Galing naman kay meter, papunta sa kanyang right, is ito yung tinatawag nating mga smaller units or mas maliit kaysa kay meter. So, meron tayong decimeter, centimeter, at millimeter. Sige, kapag sinabi nating 1 kilometer, ang 1 kilometer is equal to ilang hectometer? 10. Ang 1 kilometer is equal to ilang decameter? 100. So, tandaan nyo, nalagyan nyo lang siya ng 0 para malaman nyo kung ano yung equivalent niya. Ang 1 kilometer is ilang meter? 1,000. So, ang 1 kilometer is ilang decimeter? That is 10,000. Sa centimeter naman, dagdagan natin ng 0. So, ang 1 kilometer is equal to ilang centimeter? 100,000. Sa millimeter naman, dagdagan natin ng 0. Ibig sabihin, ang 1 kilometer is equal to 1 million millimeter. Base sa ating illustration, maiintindihan natin na ang 1 kilometer is equal to ilang meter? 1,000 meter. So, titingnan mo lang kung saan yung i-convert mo. Si 1 kilometer, kung i-convert mo into centimeter, ilang centimeter siya? 100,000 centimeter. Kasi 1, 2, so 100, and then 3 0, 100,000. So, kapag 1 hectometer naman, 1 hectometer, ilang decameter? 10. So, ang 1 hectometer, ilang meter? 100. Ang 1 hectometer, ilang decimeter? 1,000. Ang 1 hectometer, ilang centimeter? 10,000. At ang 1 hectometer, ilang millimeter? 100,000. So, ganyan lang siya kadali. And then, ipagpatuloy natin. So, ang 1 decameter, lagyan mo lang ng 0. Ibig sabihin, ang 1 decameter is 10 meter. And then, 100 decimeter, 1,000 centimeter, and then 10,000 millimeter. Sa meter naman tayo. So, ang 1 meter natin is equal to ilang decimeter? 10. Ilang centimeter? 100. O, di ba napakadali lang? Ang 1 meter, ilang millimeter? 1,000. So, sa decimeter naman, ang 1 decimeter, ilang centimeter? 10. Ilang millimeter? 100. Ang 1 centimeter, ilang millimeter? 10. Ayan. So, di ba napakadali lang? So, tatandaan mo lang, nasa gitna si meter. Sa left side ni meter is merong tatlo. And then sa right side ni meter is meron ding tatlo. So, ang sa right side ni meter is ito yung mga smaller units. At sa left side ni meter is ito yung mga bigger units. Kapag bigger units yung pinag-uusapan natin or kapag ang iyong i-convert is bigger units to smaller units, so ang gagawin mo is i-multiply mo siya by 10. I-multiply mo siya by 10. So, paano natin nakuha na ang 1 kilometer is equal to 10 hectometer? So, kapag i-multiply mo siya ng 10 dito, so 1 times 10 equals 10. Kaya 10 ang value ng 1 kilometer, ang kanyang equivalent is 10 hectometer. At kapag sinabi mo naman na ang 1 kilometer i-convert into decameter, so i-multiply mo na naman siya ng 10. So 1 times 10 equals 10. 10 times 10 equals 100. So, kaya, ang 1 kilometer is equal to 100 decameter, and so on and so forth. So, i-multiply natin ng by 10. So, 100 times 10 equals 1,000. So, kaya, ang 1 kilometer is equal to 1,000 meters. So, nakita nyo, kapag bigger number ang inyong i-convert, or ang bigger value, units rather, ang inyong i-convert into smaller units, mag-times 10 lang kayo. Pero dapat alam nyo kung ilan ang nandito. Gaya nito, kapag si 1 kilometer, gawin mong decimeter. So, meron kang 1, 2, 3, 4 bago sa decimeter. So, i-multiply mo siya 1 times 10 times 10 times 10 times 10. So, yun na yung value niya. So, ipagpatuloy natin. So, ang 1 kilometer is equal to 1,000 kasi 1 times 10 equals 100. Times equals 10. Tapos, 10 times 10 equals 100. And then, 100 times 10 equals 1,000. And then, times 10 ulit tayo. So, 1,000 times 10 equals 10,000. And then, 10,000 times 10 equals 100,000. And then, times 10 dito is equal to 1 million. So, that's why ang 1 kilometer is equal to 1 million millimeter. So, dapat maintindihan nyo kung paano kinuha ang kanyang value. Para makita nyo na ang tricks natin is meron talaga siyang basihan kung bakit ganyan ang kanyang value.
Dahil tapos na tayo sa bigger units, i-convert into smaller units. So, sa smaller units naman tayo, i-convert natin into bigger units. So, for example, itong ating 1 millimeter. So, kapag 1 millimeter, maglagay ka ng 1 dito. And then, papunta sa left, lagyan mo siya ng 0, lahat ng space. Ayan. At pagkatapos, decimal point. So, ibig sabihin, ang 1 millimeter is equal to ilang kilometer? So, 0.000001 kilometer. And then, sa centimeter naman, papunta kay kilometer. So, lagyan natin siya ng 0.0000 point. So, sa centimeter, ang 1 centimeter is equal to 0.00001 kilometer. Sa decimeter naman, so lagyan natin ng 1, papunta kay kilometer. So, 1, 2, 3, 4 point. So, 0.0001. So, ganyan, pabaliktad siya. Then, meter, 1 meter is equal to how many kilometers? So, 1, 2, 0. So, 0.001. Ang 1 meter is equal to 0.001 meter. Sa decameter naman, so lagyan natin ng 1, 0, 0, tapos point. So, 0.01. Ang 1 decameter is equal to 0.01 kilometer. Sa hectometer naman, so lagyan mo ng 0 and then point. Ayan. So, 0.1, 1 hectometer is equal to 0.1 kilometer. So, ganyan lang kadali. Kapag nag-convert tayo, napag-aralan natin na kapag nag-convert tayo ng bigger to smaller units, ang ginawa natin is nag-multiply tayo ng by 10. Kapag naman smaller units to bigger units, ang gagawin natin is i-divide naman natin siya ng 10. So, kung ang bigger to smaller is multiply, ang smaller to bigger is divide. Kaya paano natin nakuha ang mga value natin dito? Kapag i-divide natin siya ng 10, so papunta tayo dito kasi from millimeter tayo to kilometer. So i-convert natin ang 1 millimeter to kilometer. So i-divide natin siya ng 10. So 1 tayo dito sa millimeter. I-divide natin ng 10. So 1 divided by 10, 1 divided by 10 equals 0.1. So that is 0.1. Wait. 0.1. And then, i-divide again ng 10 para makapunta tayo kay decimeter. So, divide 10. That is 0.01. And then, i-divide again natin ng 10 para makapunta kay meter. Divide 10. That is 0.001. And then, i-divide again ng 10. So, ilang 0 na? 1, 2, 3. So, tatlo na. So, 0.1, 2, 3, tapos 1. Tapos, hectometer, divide 10. 1, 2, 3, 4. So, apat na 0 na siya. So, 0.1, 2, 3, 4, 1. And then, divide 10 again. So, 1, 2, 3, 4, 5. Limang 0. So, 0.1, 2, 3, 4, 5, 1. Ayan. So, ganyan natin kinuha ang value ng ating mga units. Kasi kapag sinabi mong 1 millimeter, i-convert into kilometer. So, ilang kilometer siya? That's why 0.1, 2, 3, 4, 5, tapos 1. Kaya, 0.1, 2, 3, 4, 5, tapos 1. So, ganyan lang siya kadali. Para maintindihan natin kung paano kinuha ang mga value na ito. So ngayon, alam na natin kung paano natin gagamitin itong ating table sa ating tricks. So ang susunod nating lesson is gagamitin na natin ito para ma-solve natin ng mas mabilis ang ating conversion ng metric unit ng length. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!